Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope. Ito na po ang inyong reading. Gabay kapalaran sa bagong linggo. Huling linggo na ito ng Pebrero. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga Aries right now? This is from February 24 to March 2, 2025. Pasok na sa banga ang Marso. Ito na ang inyong reading Aries message. This week, anong kailangan nating maiparating sa mga Aries? Merong nang gustong bumagsak. Add lang tayo. Ayan na. The Page of Swords ay narito. Page 2 and King of Swords. Lahat sila. Air. Umaangat yung maaring napakalawak nito. Curiosity nyo sa inyong buhay. Relasyon, trabaho man, King of Swords. Pero minsan, naninimbang kayo sa ilang bagay. Or may paninimbang. Parang ang hirap bumuo ng desisyon or pag-aksyon. Or maybe ito yung pinaka-reminder na ngayong linggo, this is not the best time para bumuo kayo, especially ng big or major decisions. Take it easy, kalma, kasi parang umaangat yung pagiging bold nyo dito, yung confident na, ay, go ako. Walang makapipigil sa akin. So, take it easy kasi baka mayroong ilang clouded judgment akong nakikita. Nakapiring ang iyong mga mata dito. So, very important, lalo pa nga po kung medyo something, major big decisions, ano yun mo, child? Decision, action. So, ayaw nating magmamadali. Minsan nagiging reckless tayo. Aries, okay? Kumbaga, wala nang mekos-mekos, diretsahan kayo eh. So, take it easy. Huwag kayong pangunahan ng emosyon na dire-diretso lang o agad-agaran. Andito yung pagiging impatient, umaangat. At dyan, may ilang pag-init ng ulo or frustration, confusion na ayaw natin. Okay? So, very important this week na ma-handle nyo ito ng nasa balanse, ng walang pagkakulang or pagkasobra. Ayan. Compromise, connect, communicate sa inyong mga partner, sa trabaho man, relationship, personal. Kasi ang mga bagay-bagay, sabi nga nila, ay maidadaan sa mabuting usapan. Paangatin nyo yung curious mind nyo. Okay, yung intellectual side nyo, yung inyong mga boses, andito naman eh. Nagagamit naman daw ito sa balanse at nasa wastong paraan. Communication is the key ng walang pagkakulang or pagkasobra, lalo pa huwag kayong magpapatalo sa inyong mga emosyon. Ngayong linggo, ito yung umaangat para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. So, tumingin pa sa kalendaryo si Moonchild. Baka magkamali, pasok na sa banga ang buwan ng Marso. Huling linggo na ito ng Pebrero para sa mga Taurus. Anong kailangan yung marinig ngayon? Mensaheng gabay po. Guidance Taurus sa taong makakapakinig nito. Ayun o. Asan na yun? Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo after 2 signs. Ito na, pagkatapos ng Taurus, tumalon, lumipad. Tingnan natin to. The Ten of Swords, Reverse. The Knight of Swords. Sige, add lang tayo. Taurus, ayun na. Humarap na sa akin. Nine of Wands. So, may ilang, eto, normal. Laban tayo sa buhay, life in general, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ay sa Taurus, ay magkakaiba ang kinakaharap ng bawat isa. Pero dito sa aking nakikita, walang makapipigil sa inyo, walang laban na hindi kayo malalagpasan. Or maybe ito yung pinaka-marahil sign or reminder para sa ilan na kailangang marinig ngayon pa lang, nakapitan mo ang iyong pangarap. Kumbaga, huwag kang sumuko. Madaling sabihin, I know, mahirap pang hawakan para sa iba. Lalo pa if this is something, 10 of Swords. Okay, may 10 espada na nakatusok sa kanya. Pero this one po is in reverse. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang Moonchild or could be financially.
may struggle, okay? Pero dumadaan daw kayo sa recovery. Or kung ngayon pa lang, ano lang naman tayo guys, weekly. Kung ngayon nyo pa lang ito mararamdaman, or nararamdaman nyo na ngayon pa lang, huwag kayong panghinaan ng loob. Kapit lang kayo. Maaring tinetest lang po ang inyong mga PC or yung kung paano nyo hinahandle ang mga sitwasyon na hindi madali. I will be honest. Pero, Knight of Swords, ayan o, ready ka makipagdigmaan sa kung anumang pwedeng ihain sa inyo ng buhay. Hindi mo ito susukuan. Meaning, sabi nga nila, walang ibibigay sa'yo na problema ang universe nang alam niyang hindi mo ma-handle eh. Okay? So, dito, itetest talaga marahil yung iyong paraan kung paano mo mapapaangat yung tamang responsibility sa iyong ginagawa. Lalo pa, when it comes to your daily work or trabaho, may protection akong nakikita. Laban ka lang. Or maybe umaangat or aangat ngayong linggo rin for some of you, yung inyong competitive side. Reversal tayo every time. So, pwede itong mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa iyong paligid. Para bang kailangan, lumaban ako, kailangan meron akong mapatunayan na ang ganda. Pero take it easy lang din. Don't be too hard sa iyong sarili. As long as alam mo sa iyong sarili na ginagawa mo lang din yung best mo, okay, ay ano naman din, kalma lang. Kalma lang. Huwag kang mainip. At huwag kang pangibabawan ng pangamba. Okay, ito yung umaangat. Laban lang, tuloy lang sa agos ng buhay. Ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay, tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Ayan, huling linggo na ito ng Pebrero, papasok na ang buwan ng Marso. Ito na, anong kailangan marinig ng mga Gemini right now? Message? Guidance po para sa kanila, weekly. Anong kailangan marinig ng taong ito ngayon? Gemini, sa taong nakikinig right now, this time, parang sa inyo lang ako magka-cut kasi kanina nagtalo na ng baraha. Sa dalawang unang signs, cut lang natin into 3. Kuha lang tayo ng pinaka-advice. Okay. Okay, so pang ng isa. Okay, King and Queen. Andito na yun. Alin? With the King and Queen of Hearts. Wow, kumanta pa. Wala lang ang energy si Moonchild. I will be honest, maybe ito yung pinaka-advice right now na kailangan mapangat nyo yung enerhiya dyan. Para sa ilan, could be physically, mentally, emotionally. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo. Pero the devil, I will be honest, may ilang imbalances po. Ito pwedeng nararamdaman nyo na ngayon pa lang. Or at one point ngayong linggo, tayo po ay weekly lamang. Merong kakulang, parang may pagka-low-key sa energy. The Ace of Wands, King and Queen of Wands, all are in reverse. Yung enerhiya. So, anong kailangan natin gawin dito? Alisin yung ilang nega. Sabi ko sa inyo, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Yung ilang, alam niyo yan, yung ilang unhealthy ways, unhealthy patterns natin, yung approach natin sa buhay, na alam yung minsan, wala namang perfect, hindi tayo perfect. Minsan, nag-i-struggle na pala tayo, pero tumutuloy pa rin. Parang ganon, parang, sa mas practical, if meron kayong, certain habits, unhealthy habits, or addictions, ganyan. So, ayaw daw natin yun. Paano na yun, Moonchild? Siyempre, kailangan may balanse natin. Hindi nyo rin naman kailangan madaliin. Ito ay isang proseso. Unti-unti. Okay? Medyo may pagka-low-key lang yung energy this week. So, anong kailangan pa natin gawin? To recharge. Okay? Recharge your energy. Very important yan. At sa part na ito, guys, of course, kayo pong higit na makapagsasabi. Listen, guys. Listen to your body. Very important to take care of your health, physical, mental, emotional. Kung kailangan nyo munang mag-pause, gawin yon para higit kayo makapag-focus, diba? Kapag nare-recharge tayo, kapag nakapagpapahinga tayo, dyan ka higit na pwedeng makapag-isip ng klaro. Dyan mas mapapaangat mo yung enerhiya
Okay? At yung vitality, yung saya. Or baka sa ilan, ngayon palang dama na yung pagka-low-key. So, pahinga lang din pag may time. Okay? Pahinga lang pag may time. Minsan kasi parang andito yung mga gusto nyong gawin eh. Yung init, andito, present. But at the same time, minsan nakaka-pressure or na-overwhelm lang kayo sa ilang ganap. So, kalma lang muna. At unahin muna, una't huli ang inyong mga sarili. More on self-care and self-love. Ngayong linggo ang umaangat para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Huling linggo na ito ng Pebrero, kuha tayo ng advice. Message para sa inyo this week, Cancer. Anong kailangan yung marinig ngayon? Para sa mga Cancer ngayong linggo. May sign gabay po. Okay, cut lang po natin ito into 3. Kunin natin yung pinaka-mensahe. 6 of Wands, the Queen of Cups reverse, the Star, and the 3 of Pentacles. Okay. So, ano to, Moonchild? Celebrate. Celebrate your small wins, Cancer. Kasi minsan, hindi nyo na napupuna raw yung ilang laban na inyong nakakaya, natatapos, nalalagpasan. Dahil parang pakiramdam nyo ay kulang. Parang ganun. Parang walang spark. Diyan, napapangibabawan tuloy. Baka napapangibabawan nung pagiging neka or pagiging hopeless na baka wala na. Hindi na, wag na lang, walang mangyayari. So, very important dito na mapaangat nyo yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili. Okay, huwag kayong magpadala doon sa ilang pakiramdam na wala kayong malalapitan or wala kayong makakapitan, walang solusyon. The 3 of Pentacles is about yung support, yung help mula sa ilang tao sa iyong paligid. Kung sakali man meron kayong pangangailangan, physically, mentally, emotionally, or financially, hindi kayo dito nag-iisa. Okay? Sapat na balanse kung paano nyo panghahawakan ng ilang sitwasyon. Kasi, ayun nga parang nanghihina rin ang inyong mga pakiramdam. As a Cancer myself, parang relatable ang ilang sitwasyon dito. Huwag lang kayong pangunahan ng emosyon at ng pakiramdam na wala na, as I've mentioned. Huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? The Star, kahit pa yan ay in reverse, the Star is still the Star. Kumikinang kayo, may pag-asa. Itaas niyo yan lahat sa Kanya. Sa tala, hindi. Sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion. Samahan ng dasal, ano man ang inyong pinagdadaanan. Kasi ito 6 of Wands, sa kabila ng ilang reverse dito na baraha, parang hina-clarify tayo na merong, ito yun, celebration. Umaangat kayo, nagle-level up kayo kahit pa ngayon. Parang ang hirap naman yan, Moonchild, paniwalaan. Pero hanggat hindi kayo sumusuko, hindi nyo sinusukuan ng buhay, ano man ang pinagdadaanan nyo, okay? Hindi nyo pa man yan mapuna, pero I see healing, I see joy, celebration, mararating niya yan, unti-unti. Hindi man ngayong linggo, tayo po ay weekly, pero hanggat, ito yun ayan patuloy lang sa pangarap. Parang kanta na naman ni Angeline, patuloy ang pangarap. Okay? Huwag niyo sukuan ang inyong mga pangarap. Hold your vision and be open sa ilang possibilities. Kahit sa simpleng pagpapayo, lagi niyong tatandaan, Cancer, na hindi kayo nag-iisa dito. Meron kayong karamay, merong suporta. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo! Weekly gabay, kapalaran tarot scope tayo guys. Ito na po ang inyong reading. This is from February 24 to March 2, 2025. Huling linggo na ito ng buwan ng Pebrero. March na guys. Ang bilis ng panahon. Leo, anong kailangan yung marinig this week? Mensaheng gabay po. Message. We'll be straightforward. Leo. Guidance para sa mga taong ito. Leo. Cut natin into 3. Kukunin lang po natin yung pinaka-mensahe.
the King of Pentacles reverse, the Page of Cups, and the Hangman. Okay. Okay, I will be honest, hindi kailangan laliman. Kahit sa simpleng pakiramdam, Leo, parang ang hirap makamit nung fulfillment or nung satisfaction ngayon. Parang may ilang kakulangan. Parang yung bawat efforts ay nasasayang. Or pakiramdam, sabi ko nga, kahit sa simpleng pakiramdam, I will be straightforward, sabi ko nga, hindi siya madali. Parang, or maybe, higit kayong magiging sensitive or emotional this week. Kaya parang nakahang ang ilang sitwasyon. Meron ba kayong hinihintay na natatagalan? Maaring ito is ilang pinoproseso nyo or ilang kakulangan, sabi ko nga, or kautangan. Reversal ang energy natin. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. So, yung pinaka-message, if ever lalo pa kung mag-apply yung parang ang hirap ng satisfaction ma-receive. Kalma lang daw. Ayan na naman tayo sa kalma. Merong dahilan ng ilang bagay-bagay. Minsan marahil kailangan nyo lang talagang alam mo yun, priority. Priority muna yung mas mahalaga or kailangan. Hindi sa ipagsasawalang bahala nyo yung inyong mga personal na kagustuhan. Halimbawa, meron kayong gustong bilhin. Pero dahil nga, parang merong ilang katagalan sa hinihintay nyo, kailangan nyo munang ipagsantabi yun. Okay? Or hindi nyo maibigay or maiprovide agad-agad. Weekly tayo, guys. Yung kailangan. Okay? Pero hindi ibig sabihin, ay doon na lang yun. Ayan. Kalma lang. Ang mga sitwasyon ay merong dahilan kung bakit nagkakaroon ng kapakalan or may pagkainip kang nararamdaman. Surrender nyo ito sa Kanya, sa taas. Samahan ng prayer ang ilang sitwasyon, lalo pa if there's something malalim or may hugot. Alam naman natin how powerful ang prayer. Other messages, guys, kung meron kayong bubuing desisyon, especially when it comes to money, kahit nga sa simpleng enerhiya, diba, ayaw natin nasasayang yan. Take it easy. Huwag kayong magmadali sa bawat aksyon kasi meron akong nakikitang hindi pagkaklaro or may poor judgment dito or pagdating sa pagdidesisyon, lalo pa sa usaping pera, ay baka pasugod-sugod kayo. So, wag daw maging reckless at parang sugod lang ng sugod. Kalma. Isa-isa lang, pag-iisipan mo munang mabuti, pag-aaralan, sisiya sa atin kung kinakailangan. Halimbawa, meron kayong investment this week, hindi magiging okay. Pero very important daw po na, totoo naman, you should always know your business. Kung munsad okay naman yung money ko, sa reality, ang bawat isa, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. A reminder lang marahil na very important talaga, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Kung sobra-sobra, baka naman. Charot. Very important pa rin. Why not? Kung nanaisan niyo lang, Leo, ito yung best week para kumonsulta kayo sa isang financial advisor. Hindi po isang financial advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero kasi meron akong nakikitang parang pagkainip or padalos-dalos na paggawa, aksyon na ayaw natin. Lalo pa nga po, kahit sa simpleng enerhiya, baka yan ay masayang. Okay? Take it easy, kalma. Ito yung umaangat para sa inyo na mensahe ngayong linggo, Leo. Hello, Virgo. Weekly Kapalaran Tarot Scope tayo from February 24 to March 2, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Para kay Virgo na nakikinig ngayon, message. Anong kailangan marinig ng taong ito? This week, mensaheng gabay po para sa kanya. Virgo. Okay, cut natin ito into 3. Tayo po ay live na live sa YT. Alam ko hindi nyo nakikita yung guys kasi andito yung camera. Huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo rin po ito. The Sun ay narito. 4 of Pentacles. 5 of Pentacles. Justice. Reverse. Okay. Claim natin na yung hustisya along with your other cards, yung Justice,
na hinahanap nyo sa relasyon, pag-ibig, pera, trabaho, pamilya, andito na lahat. Matatanggap nyo. You will be financially covered. The Sun, tinapos tayo dito ni Haring Araw na positibo ang ilang bagay-bagay. Ngayong linggo, may ilang positive chances. Patawarin, parang hinaantok na si Moonchild. Dahil ilalaban lang talaga na natin itong, dahil huling linggo na ng Pebrero, nagmimekos-mekos na tayo, pero positive changes or ito yung pwede nyong maramdaman ngayong linggo. May ilang pagbabago para ito sa higat nyong ikasisecure, lalo pa especially energy, money, ang umaangat dito. Kung meron kayong ilang pinagdaanan or patuloy na pinagdadaanan, nararamdaman money-wise na hindi ganun kagaanan, pinapaalalahanan kayo ng barahan na merong solusyon, may resolusyon, maisisettle po. Maisisettle ang mga bagay-bagay. Okay? Matatanggap nyo yung hustisya na deserve nyo. Manatili kayong positibo sa ilang sitwasyon. Other messages, save for the rainy days. Parang ganun yung Four of Pentacles. Yung energy dito. Dahil hindi raw laging meron. Parang ganun. As a Virgo, very naman kayo, practical. Okay? Meron akong comfort, security na nakikita. I-claim nyo na. Okay, i-claim na natin ito. The Sun. Or other messages, may pagka-serious kasi akong nakikita. Seryoso ang mga Virgo ngayon. To take it easy, have fun, enjoy din daw po pag may time. Paangatin nyo yung inyong mga inner child or young at heart. Or yung bagang, parang, kung meron man kayong pinagdadaanan, paangatin nyo yung para kayong isang bata. Di ba kapag nasugatan tayo ngayon as a bata, kinabukasan, okay na tayo eh. Parang hindi nyo iniyak. Parang walang nangyari. Okay na ulit kayong masaktan. Parang ganon. So, you have to stay positive. Kahit pa sa mga sitwasyon na parang nagkakaroon ng injustice, marireceive nyo yan. Claim natin. Matatanggap nyo yung deserve nyo ngayong linggo. Para sa inyo, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra na nakikinig ngayon. Weekly gabay para sa kanila. Message. Libra, anong ganap? Anong kailangan nyong marinig this week? Guidance advice. Para sa mga Libra, cut natin into 3. Kunin lang po natin ang pinaka-mensahe. 7 of Wands, reverse. 4 of Pentacles, reverse. Parang, sinafol naman natin mabuti, pero may parang, okay. 6 of Swords. Libra, ayan na, umappear na kayo sa Justice card. Ito kahit sa simpleng pakiramdam, emosyon na umaangat or aangat this week, parang nagiging indecisive kayo. Nagkakaroon ng ilang imbalance. Although you're all about balance, Libra. Siyempre, ano to? Natatawa ako. Kanina pa nagmimekos-mekos si Moonchild. Kasi yung energy natin, limited na lang. Live na live tayo sa YT. Babalikan ko kayo maya-maya. The Justice card. Sabi ko nga, you're all about balance. Pero wala namang perfect na sitwasyon, posisyon, relasyon. Kahit tayo mismo ay hindi perfecto. Naguguluminahan ng ilan sa inyo. At the same time, nagiging malalim kayo. Okay. Malalim saan? Sa inyong pakiramdam. So dito, parang, sa part na ito, Libra, pakiramdaman nyo lang daw po ang inyong mga sarili. Lalo pa kung meron kayong something na agam-agam or ilang imbalance talaga na pwedeng umappear or umangat ngayong linggo or ngayon pa lang. Listen to your intuition. Follow your heart, yes. But at the same time, paangatin yung practicality daw po. Yung practical na approach. Kasi,
Meron ako nakikitang halimbawa if this is about relationship, past relationship, yes po, the Six of Swords ay narito, na parang hindi nyo alam mo, andiyan pa ba si Miss Libra? Nakuha ata natin yung enerhiya niya. Live na live kasi tayo, meron tayong tanungan. Ito yun parang nahihirapan tuloy kayo mag-decision ngayon. Kung meron mang nag-appear, reappear from the past, or kahit simpleng pakiramdam nga po yung emotional drama from your past connections. Umangat naman dito yung sense of balance, as I've mentioned. Kung nasan yung kayo. Pero minsan, parang ang hirap pang hawakan na. May hugot. May hugot ang Libra. Ang hirap pang hawakan ng bagay-bagay. Ang hirap bigyan proteksyon. Ang hirap ilaban. Kasi nga po, parang walang justice naman. Or andito yung pakiramdam na baka wala nang mangyari. Or baka maulit na naman yung ilang ganap na hindi kagandahan from your past. Or sabi ko, or baka lang to, throwback, flashback, kahit sa simpleng emosyon, reversal tayo guys. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa isang tao sa inyong paligid. So, na to? So, yung fairness, yung balance ang kailangan talaga. Tanungin ng sarili, ikaw ang higit na makapagsasabi. Kung pareho ba kayo, mutual ba, na ibibigay ba yung tama, yung wasto, o nararamdaman mo na ba siya? Love-wise. Okay? Dahil kung hindi pa, maybe hindi pa ito yung pagkakataon, hindi pa ito yung linggo. Weekly lang tayo guys para bumuo kayo ng mga decision or pag-action dyan. Kailangan mutual daw po. Of course, merong give and take ng walang pagkasobra or pagkakulang. Unti-unti naman yan. Maaaring merong gustong bumawi or makabawi. Okay? Kung hindi ito pagdating sa relasyon, partnership, money, lalo pa kung natagalan ito at parang hindi na naipaglaban, i-claim natin na maayos naman. Merong support. Okay? Pero hindi lang ito maaaring ganun kadali. Parang ang hirap bigyan ng security or wala pang security, hindi pa ganun katatag. So, definitely, ito isang process din na kailangan yung pagkatiwalaan. Unti-unti, one day, one step at a time. Alam ko, may hugot. Okay, pero tuloy lang, nang walang pagmamadali ngayong linggo para sa inyo. Libra. Hi, Scorpio. Weekly gabay kapalaran po tayo para sa bago at huling linggo na ito ng Pebrero. This is from February 24 to March 2, 2025. Kuha tayo ng pinaka-advice message na kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon. Message. Scorpio, anong kailangan mong marinig this week? Gabay po para sa taong nakikinig ngayon, Scorpio. Okay, cut natin ito. Ayan na. Akala ko babagsak pa siya. Cut po natin into 3. Dito kukunin lang natin yung pinaka-message. Okay? The Star, reverse, the Six of Wands, the King of Wands, reverse, and the Ten of Swords. Ito na naman, meron na naman tayong hugot. Medyo malalim, pero hindi kailangan laliman, katakutan, or ano paman. Guidance lamang po ito, pero the Ten of Swords. Merong 10 espada na nakatusok dito. Siyempre, medyo yan. Hindi yan madali. Pakita natin sa live. Okay. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Depende. Kahit pare-pareho kayo ng sign as a Scorpio, depende kung nasaan ang inyong priority. Okay? Pero dito, kung merong ilang pakiramdam dyan na hindi madali, may ilang pain, emotional pain, or may ilang dalahin, at dito parang wala nang chance, walang pag-asa, nagiging hopeless yung pakiramdam. The Star. The Star is still the Star kahit pa yan ay in reverse. Baliktad-baliktarin pa man natin, yan ay mga tala. Taas nyo lang yan. Itaas nyo lang yan sa kanya. Maniwala kayo na meron pang pag-asa. Six of Wands, tinapos tayo dito.
na merong selebrasyon. Okay, may healing. Dadaan kayo sa recovery, financial recovery. I-claim na natin yan. Huwag nyo lang itong sukuan. Okay? Or kailangan yung mapatatag yung strength Kailangan mapaangat nyo yung lakas dyan sa inyo. Humugot kayo ng lakas sa pwede pa nyong hugutan dyan. Dahil meron akong nakikitang magandang yung resulta. Again, reminder tayo guys na yung resulta, yung outcome, at the end of the day ay wala po sa mga barahang ito. Okay? Ito lamang po yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap. Pero yun nga, yung resulta, pero i-claim natin the star manifestation card po yan. Ipahayag nyo na yan, tanggapin nyo na yan, na kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon na masakit. Ayan, medyo hindi ganun kadali damahin or pakiramdaman. Physically, mentally, financially, yan po ay may ginhawa na kapalit. Okay? Ayun lamang. Ang aking may iwan dito. Meron kayong lakas. Meron kayong power. Celebrate. Celebrate your small wins, Scorpio. Baka ganun lang din ito. Minsan hindi na nare-recognize Baka hindi nyo na napupuna. Ay, sandali. Ang dami ko na palang kinakaya. Ang dami ko na palang nilalagpasan at napangahawakan. So, deserve nyo yung recognition kahit sa inyong mga sariling pakiramdam. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay kapalaran po tayo from February 24 to March 2, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Para sa mga taong ito, Sagittarius ngayong linggo, message. Anong kailangan marinig ng isang Sagittarius ngayon? May sign gabay po para sa kanila this week. Okay. Cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-message. Sagittarius, the Sun. The Six of Swords. 10 of Pentacles, Reverse. 5 and 6 of Swords. Okay. Ito somehow pwedeng naramdaman nyo na at one point nitong mga nakalipas na araw o linggo. Tayo po ay weekly. May ilang laban, ilang tension, conflict na hindi madali, nagiging madali. Parang nakaka-overwhelm yung ilang situation. Okay. At dito, maaaring umaangat. Okay. Umaangat yung confusion as I've mentioned or miscommunication. Maaaring ito yung ngayon palang linggo or naganap na kasi weekly tayo. Maaaring kasi yung pakiramdam ay nahatak natin yung inyong mga enerhiya ngayon na minsan nagiging negatibo. Mula na rin dito sa ilang pinaparana sa inyo ng mundo. Parang ganon na hindi madaling panghawakan. Okay? Ayan. Tayo po ay live na live. Bakit ganun? Parang you're live. Ayan. Siguro mabagal yung ating internet. Pero anyway. Okay. Ano na to? Sagittarius. The Sun ay narito. Along with your other cards, paangatin mo yung liwanag, yung enerhiya sa'yo, yung pagiging positibo mo sa kabila nung ilang, I will be honest, may ilang yun nga, battles na umaangat. Andito yung ability mo to handle yung situation. Maging ano pa man yan, gaano man kabigat, kataas, kalaki, kaliit, malalagpasan, lalo pa kung mapapaangat mo ang yung as a Sagittarius, very positive sign naman kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, malaki yung possibility na mapanghahawakan mo ito. Ito lamang po ipawang test. Okay, huwag kang masyadong, lalo pa sa emosyon, reversal tayo. Baka merong emotions na umangat sa ilang tao sa inyong paligid, trabaho, pamilya, relationship. Ayan. At dito hindi kayo magkasabay. So, napakahalaga raw na merong kaliwanagan yung awareness sa inyong posisyon, relasyon, yung clarity. At, ayun. Ano to? May pagkaseryoso rin akong nakikita this week
So, maybe a message na kailangan nating huminga-hinga naman, relax, enjoy, recharge your batteries. Kasi baka dito mula sa ilang pinagdadaanan mo or pagdadaanan this week, masyado tayong ma-stuck doon or magpadala sa ilang ganap. So, very important, dapat wala daw drama-rama sa hapon, less stress ang ilang sitwasyon. I know, madaling sabihin, Moonchild, mahirap pang hawakan. Pero laban natin ng pagiging positive nyo. Okay? At di ba kapag nakakapag-recharge daw kayo, kapag nakakahinga, minsan, it's okay to pause, okay? Diyan ka higit na makakapag-isip ng mas klaro pa sa inyong kinakaharap. Diyan ka mas makabubuo ng desisyon or pag-aksyon nang naaayon sa mas merong liwanag. Okay? Ito yung umaangat na message, mensaheng gabay lamang po ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Huling linggo na ng buwan ng Pebrero, papasok na sa banga ang Marso. Capricorn, anong kailangan mong marinig ngayon? Message? Weekly gabay para sa mga Capricorn po. Sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, anong kailangan mong marinig? Message? Capricorn. Okay. Cut po natin into 3. Kunin lang natin ang pinaka-mensahe. The Four of Swords. The Magician Reverse. The Fool. The Seven of Cups. Okay. Medyo 50-50 ako dito. Maring sa ilang unang weekly tayo, weekly. Halimbawa, sa unang 3 araw, ngayong linggo, andyan yung, especially Mondays, kapag, di ba, pag unang araw, Lunes, andyan yung energy, ready kayong harapin ang buhay. Andyan yung excitement, lalo pa kung merong opportunity or meron kayong nilulook forward. Yes po, merong opportunity. Limitless. May options kayo, may choices kayo. Marami kayong pwedeng gawin, pagpilian, relasyon man, trabaho. Hindi kayo mawawalan. At dito, maaring sa ilang araw, huling araw ng linggong ito, dito nyo mararamdaman sa dami, okay, baka ganun to. Sa dami ng kinaharap nyo, parang sandali, hindi pa natatapos ang linggong ito, nakaka-overwhelm na. Parang hahatakin kayo ng pahinga. Kaya naman, very important na wag nyo ibuhos lahat agad-agad yung energy sa unang araw. Baka Lunes lang yan. Tuesday, andyan na yung sandali, ayoko nang pumasok. Parang ganon. So, kung hanggat kaya, Capricorn, kasi very kayo, or hard working naman kayo. Talaga masipag kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero kailangan nyo rin magpahinga. Minsan, kasi nga, di ba, the Fool, especially kung meron kayong mga new beginnings na gagawin, or meron kayong new venture, new project, new client na kakaharapin this week, andyan yung excitement. Andyan yung umaangat yung motivation, determination. So, dito, baka hindi nyo na napapakiram naman yung kayo naman. Physically, mentally, emotionally, hindi medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. The Magician Reverse, the Four of Swords, kita mo nakahiga siya dyan. Parang may kulang. Okay? Kulang sa tulog, kulang sa pahinga, kulang sa ilang rekado, sa menudo, pagkain na naman ito, Moonchild. So, very important to listen, guys. Listen to your body. Hindi arya-arya. May ganun bang salita? Arya ng arya. Parang Cavite niya lang. Taga Cavite lang ata ang may ganun. Pero, anong pinaka-advice pa natin? If ever mag-apply yung pagka-besi, yes po, dito yung productivity. Kung nanaisin nyo lang, ay why not? Try nyong mag-set ng plans. Ngayon pa lang, mag-organize, or alam niyo yun, para wala lang din kayo makalimutan, or maipagsantabi, maipagsawalang bahala. Kasi maraming ganap po ngayong linggo.
So, be organized. Yes po, dito na yung pagiging seryoso eh. May ilang challenging pwede rin naganap, pero this is something kasi andito yung motivation, mapangahawakan. Andito yung long-term situation, long-term plans, long-term relationship. Pero, take it easy. Okay? Isa-isa lang din. Unti-unti yan. Lalo pa yung kakulangan na aking na-mention, yung magical na ganap or pakiramdam, hindi naman overnight yan. Wala namang overnight success. Na relationship, partnership, business, unti-untiin nyo itong punan. Huwag lang kayong magmadali. At the full new beginnings po. May bago, may pagbabago. Okay? Sabay lang. Nang walang pagkainip or pagmamadali. Kasi, lalo pa nga kung parang excited lang ang pakiramdam. Diyan, may tendency na baka magkamali. Okay? Hindi naman tayo perfect. Part of growing up yan. Pero kung aagapan at magagawa ng paraan, hindi magiging okay, pero tingnan nyo rin daw po ang inyong dinadaanan. O kung ano mang pwede nyong pasukin na relasyon, partnership this week. Kalma lang. Hinay-hinay kumbaga. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo na merong hugot pa, Capricorn. Hi Aquarius, weekly tarot scope, horoscope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-advice message para sa mga taong ito. Ngayong linggo, huling linggo ng Pebrero, message. Aquarius, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay po para sa kanila. Guidance Aquarius. Cut natin ito into 3. Kukunin lang po natin ang pinaka-mensahe. Queen of Cups, Reverse. King of Wands. Sandali. Parang may ganitong position kanina. Nagugulat din si Moonchild. Pero Aquarius, eto, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Meron akong nakikitang difficulty, may struggle. Could be physically, mentally, emotionally, or financially. Okay? Depende yan. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Aquarius, ang bawat isa ay magkakaiba. Okay? If ever mag-apply man na may ilang pain dyan, emotional pain, physical pain, pahinga, okay? At kung talagang this is something na parang naiiwanan na kayo ng pag-aalala, huwag na kayong mag-agam-agam, pacheck niyo yan sa mga professionals. Or sa alam nyo makatutulong sa inyo kahit sa simpleng pagpapayo. Kasi parang dito, nilalaban nyo, pinupush nyo kahit minsan pagod na or nasasaktan na kayo. So, balance is the key. Queen of Cups, Reverse, more on self-care and self-love. Focus nyo rin kung nakakapag-iwan kayo ng focus dun sa init, the King of Wands, na maharap matugunan yung ilang pangangailangan, especially at work or at home, yung ilang pinapriority nyo dyan. Why not? Mabigyan nyo rin daw po ng prioridad or oportunidad ang inyong mga sarili na magpalakas. Paano nyo nga naman magagampanan itong ilang pangangailangan sa inyong patuloy na serbisyo? Okay? Sa tao man o hayop, hindi. Sa trabaho man. Or sa mga personal na hangarin nyo. Kung kayo pala ay pagod na. Minsan hindi na napapakiramdaman kasi nga, andyan yung init na maharap yung ilang gampanin. Okay? So, definitely, dito sa part na to, kayong higit na makapagsasabi. You have to listen to your body, your intuition, your feelings. At sundin kung ano yung nararamdaman. Pakiramdaman mabuti. Pahinga rin pag may time. Recharge your energy. At kung hindi sa tatakbuhan, if ever meron kayong talagang agam-agam, problema na maramdaman, hindi sa tatakbuhan yun It's okay to pause. Kumbaga, isa-set aside nyo lang. At papakiramdaman mo ng mga bagay-bagay. Huwag kayong mainip, huwag magmadali. Ito yung umaangat na message ngayong linggo para sa inyo. Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from February 24 to March 2, 2025. Ito na po ang inyong reading Pisces. Anong kailangan nyong marinig
nagabay ngayong linggo. Message. Guidance advice para sa mga Pisces this week. Anong kailangan niyong marinig? Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, cut natin into 3. Kunin lang po natin dito yung pinaka-message. The Fool. The Seven of Wands reverse. The King of Swords. Nine of Wands. Okay, challenging. Parang patuloy kayong sina-challenge ng buhay, Pisces. Parang dami nakahain na responsibility, obligations, na minsan parang ang hirap ng panghawakan, pero inilalaban nyo. Hindi nyo sinusukuan. Kasi andito pa rin yung hugot nyo na mapaangat syempre pa. Yung ilang pangangailangan mai-provide sa mga taong ito, sa inyong paligid. I will be honest, minsan parang andito tayo nasa inyo tayong season. Pisces season. Happy birthday po sa ilang magse-celebrate na Pisces or nag-celebrate na. Pero the Fool, andito naman yung excitement here. Or merong exciting opportunities. It could be unexpected. At the same time, may challenging sa feeling na pakiramdam. Lalo pa if this is something bago or pagbabago ulit. Yun lang naman, di kailangan laliman. Patuloy na matitest yung inyong PC or ititest ang inyong ability, yung kakayanan nyo. Okay? Andito naman po alin yun, yung talino, yung diskarte, yung pagiging boss-like entrepreneur, leadership role nyo, mapangahawakan to. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap ng bigyan or iwanan ng proteksyon or ipaglaban ang relasyon, trabaho, posisyon, maging ano pa man yan, kahit pare-pareho kayo ng sign Pisces. Depende yan kung saan kayo nag-iwan ng priority right now. Tayo po ay weekly. Okay? Pero may something new ako na nakikita rin dito. Yes, new opportunity. But at the same time, baka yung challenge ay syempre sa una, kung mag-apply man, sa una hindi naman talaga madali. So stay flexible, adaptable sa ilang ganap ngayon. At paangatin yung patuloy yung tiwala na magagampanan, mahaharap ang ilang pwedeng challenges ng buhay na pwedeng ihain ng universe sa inyo this week. Wala kayong hindi kakayanin kasi andito yung inspirasyon, yung motivasyon. Okay? Ito yung umaangat. Paangat din ng pagiging positive. Hindi madali sa lahat ng pagkakataon, lalo pa kung talagang struggle ito, may difficulty, pagod na minsan, physically. Yan ay hindi nababaliwala, Pisces. Hindi nababaliwala. Nakikita kayo, napupuna kayo, na-appreciate kayo. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Pisces.